So mga idol, magandang balita ho, kumpirmado na talaga na makakapaglaro sa Gilas Pilipinas etong si QMB. Pamalit nga po ito kay Kai Sotto at pang substitute kay AG Edo. Pero Gilas Pilipinas hinihintay pa ang final na approval ng SPP. Well, bago natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po. Kasalukuyan hong nasa Taiwan na ngayon ang ating Gilas Pilipinas para sa kanilang magiging unang laban sa third and final window ng FIBA Asia Qualifiers 2025. At una nilang mga kalaban ay ang upunan po ng Chinese Taipei. Dumadaan pa at nagkaroon pa ng konting ensayo at pagka-practice ang ating Gilas Pilipinas. Mild lang naman yon, hindi nila sasagarin mga kaibigan, baka mapwersa para din magkaroon sila ng chemistry at makuha ang gagawing estratehiya, techniques, no, at starting five para sa kanilang unang laban. Pero ito mga kaibigan ko, sasabihin ko sa inyo, magandang balita ho sana ang mangyayari ngayon dahil si QMB nga po, no, ay nagbigay na ng kanyang opinion, no, na gusto talaga niya maglaro sa Gilas Pilipinas. Wala nang problema sa ating national team, kukuhanin na si QMB, pero humaharang pa mga kaibigan ang SBP. Paano ko nasabing humaharang? Kinakailangan pa kasi, no, ng approval ng SBB bago makapaglaro si QMB mga kaibigan. Ano bang hinahanap nila para sa approval? Yung mga papers ho nitong si QMB, kasama na dyan ng passport, no, na pagpapatunay na qualified at pwede siyang maglaro nga sa Gilas Pilipinas. Ang sinasabi ng SBP, baka daw ho kasi masilip ng BIFA, no, or ng FIBA, eto nga po mga papers ni QMB kung ito mga by qualified or pwede maglaro dito sa ating Gilas Pilipinas. Sa pagkakatong ito mga kaibigan, asap na talaga si QMB. Hindi na kailangan pa ng kung ano-anong mga meeting, dapat aprobahan na agad ng Gilas Pilipinas. Magkakaroon lang naman ng problema yan o sisilipin lang naman yan ng FIBA, no, kapag merong hindi sila na ipasa. Pero kung susuportahan, tutulungan ng SBP etong si QMB, walang problema dyan mga kaibigan, mabilis lamang po yan. So inaasahan din natin sa magiging unang laban ng Gilas dito nga po sa FIBA Asia Qualifiers, nasa starting 5, no, o asahan natin ng starting 5 ay ganun pa rin, no, halos same, si Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Scotty at si AG Edo. Pero once na makapaglaro na si QMB, papalitan niya ho mga kaibigan eto nga pong si AG Edo, at alam natin maganda din ang maiambag itong si QMB. Do marami nagsasabi hindi agad-agad makukuha ni QMB ang chemistry na meron nga po sa Gilas dahil nga kulang na siya sa oras at panahon para makapag-practice o makasama ang Gilas Pilipinas. Nakakakuha rin tayo ng update na kung saan nape-pressured nga po, no, etong si Coach Tim ko na maglagay po ng big man, no, or panibagong player sentro dito sa ating national team para nga ho hindi tayo matalo dahil lang naging tune-up game dito nga po sa second Doha International Cup. Ang Gilas Pilipinas natin dalawa, no, dalawang talo dito nga po sa Lebanon at sa Qatar, no. Yung mga team na yan matatangkad ho yung mga player. Kaya naman ang ginagawa ngayon ng ating mga kalaban, Chinese Taipei at New Zealand, naghahanda sila ng mga big man kasama sa lineup para mahirapan po ang ating Gilas Pilipinas. Ang nangyayari ngayon sa lineup ng ating national team mga kaibigan ay para hong small ball lineup, no, dahil wala tayong big man, walang Kai Sotto. Yan naman talaga ang pinaka number 1 na problema ng ating national team o Gilas Pilipinas noon pa man, no, yung mawalan tayo ng legit na sentro. Si Kai Sotto lamang ang ating legit, no, at active po na 7-footer mahigit, no, na naglalaro sa ating Gilas Pilipinas, na injury pa, wala tayong ring protector ngayon. Pero syempre alam nyo yung mga ganitong sistema, ganitong sitwasyon, alam na po ni Coach Tim ko ng kanyang gagawin kung paano mananalo ang ating Gilas Pilipinas. So far ito muna ng update, mamaya meron pa, no, abangan natin, and please bukas ho yan, February 20 sa ganap na alas 7 ng gabi, ang laban ng Gilas Pilipinas at ng Chinese Taipei. Pakisuporta po ng ating channel. Maraming salamat po.